Gaor. Next, we have Miss Javelin Tagalog. Ay, Miss Argote Anros. And Miss Jella Marquez. And last but not the least, Miss Marjorie Poras. So, we will be talking about some overview of water and water. So, what's water for you? Yes, Miss. water is important, most importantly in cooking, washing clothes, and drinking. So yun. Water is very important in our daily life because we are bathing, we're eating, we're cooking, and we're washing our clothes. That is why water is really very important. So, yes, we know that water is without water, there's no life because water is life. So, that's it. So, what are some qualities of water? So, some qualities of water is the physical qualities. This includes the odorless, the colorless, and the tasteless. So, that's one of the water qualities of water. So, when we say water, so diba, it has no odor, wala siyang amoy, wala siyang color kasi pag ganun lang talaga, colorless lang talaga siya. So that's one of the qualities of water. So there's also bacteriological qualities. So bacteriological qualities. What are these? What's these bacteriological qualities? So it pertains to the presence or non-presence of coliform or bacteria. So yun nga yun. So diba sometimes in water, we get those typhoid diseases, dysentery, and other gastrointestinal disorders. That is why when we take water, it must be clean, it must be potable, and kailangan talaga siya tested by the Department of Health, by the mga ibang mga departments and other agencies. So what are our sources of water? Di ba nga discuss, di ba, sources of water? What are some sources of water? River, lakes. What are they? What are they? Di ba they are classified in water? So that's what we call the surface water. So surface water are found in the there are examples of these surface waters are the ocean, rivers, continents, and lakes, streams. All of them are surface water. And we also have groundwater. So it includes the well, like the well. Di ba we have the field well, whatever. So yun yung galing talaga sa well. Then, um, ano pa bang ano natin pag-uusapan natin? So, let's store water also. So, let's proceed to the water pollution. Di ba, talagang sa water pollution? Especially sa Pasig. Yes. Pasig River. Ano ba masasabi about water pollution? Oo, yun na nga. Kasi, di ba, marami sa atin ngayon ang nagtatapon ng basura. Diba, ng mga kaya kailangan talaga ang gobyerno ay gumawa ng paraan para magkaroon ng isang law na may tataguyod yung bawal ang pagtatapon ng basura sa ating mga dagat, ating mga rivers para maiwasan na ang paglala ng water pollution. So, saan ba commonly nakaka-affect ang water pollution? Yes, Mr. Gotet, saan ba siya nakaka-apekto? Sa katawan natin kasi ibalik mo nga. Wait lang. Nalalagsak. Ano pa? Yes, Miss Tagalog. Ano, nakaka-affect
river. Ang mangyayari doon, ang great effect ng water pollution, ng pagkatapon ng basura, ay masusuffocate yung mga isda. Kasi di ba lumalangoy sila, tapos yun na, yung katawan nila, yung ulo nila napasok ko doon sa plastic na tinapon mo. Ang mangyayari doon, masusuffocate sila, mamamatay sila. Tapos yun yung magdadahilan ng pagbaka. Kasi doon sa mga ano natin, sa mga tawag niyan, mga canals or magbabara sila, kaya hindi na makakaagos ng maayos ang tubig. Yun yung dahilan ng malaking pagbaha. At saka, ano pa bang epekto ng water pollution o sa ating katawan, sa ating sarili? Pag nakainom ka ng maduming tubig, ano nangyari sa'yo? Nagkakaroon ka ng ilang sakit. Tama. Yung gastrointestinal disorder, masasakit ang tiyan mo, magtatai ka, lahat-lahat na, hanggang sa mawalan tayo ng control, mamamatay na tayo. Kaya kailangan talagang inumin natin ay malinis. So, ano pa ba ang may babahagi natin sa atin? So, number 1 pollutants, we have 6 pollutants. We have the human waste, the mercury, the fluoride, the calcium or lead, the nitrates of oil spills. So, human waste, alam naman natin human waste, tagana, di ba? Mga kanan, pangula na yung mga kain talaga. Sorry for the word, pero yun talaga. Kasi, ano na yung ano, kasi nga dumi na siya, waste na siya ng katawan. Ano na yung mga bacteria, mga, ano na yung mga carrier of germs, yung mga bacteria na yun, causing gastrointestinal diseases. So yun na nga, kasi nga dumi na siya, syempre automatic, dumi na talaga siya. O yung mercury, so yun naman nakakalason. So ano mercury sa nervous system natin, yun naman pinaka-epekto nun. Yung sa fluoride naman, more and less than required amount causes tooth decay. Yun. Then sa calcium channel poisoning din. Yung sa nitrates naman, cause anemia. Anemia, di ba yung pag-ano ng dugo? Yung bababa yung dugo mo. Ay, anemia. Ano ba yung anemia? Anemic. Yeah, Yun, yung di ba? yun lang sabi ko. Tapos, spills, yun nangyari sa Guimaras. What happened in Guimaras, di ba? Maraming yung mga tanim, yung mga corals, di ba? Yung mga halaman sa dagat. Yung mga tama. Miss Marjorie, ano pa bang may share mo about sa ano? Okay. So, ano pa ba? Pero ano naman natin ang pamahalaan naman natin, gumawa naman sila ng mga paraan, nagawa sila ng ng mga pag nagsikap din sila, pero yun na nga, hindi pa rin sapat na ang gobyerno lang ang gagawa ng paraan. Kailangan natin gumawa ng paraan para pag ang gobyerno at yung mga tao nagkaisa, yun ang mangyayari yung total zero ng water pollution. Kung hindi man total zero, at least minimize natin yung water pollution. Ano pa ba? Yun na lang yung kailangan para Oo, tama. At pagsunod sa batas. Ano pa ba? So, yun lamang po at saka sana ay may nakuha tayong mga impormasyon at mga kailangang malaman para may sa puso natin yung ating mga gawain sa araw-araw para maiwasan yung water pollution. Lalo-lalo na nakaraang linggo, halos 1,500 ang nakuha ang SAPS ng mga taga-DNR nung naglinis sila sa Ilog Pasig. So yun lamang po, hindi lang Ilog Pasig, pero marami pa, pero yung Ilog Pasig talaga yung pinakasikat sa na oo, sikat na polluted. Kaya kailangan talaga, di ba may ano nga na, yung ABS-CBN nga, nagtaguyod sila ng Run for Pasig River. So, ginawa po natin yan, sumayo tayo sa pagtakbo, para yung makuha natin pera doon, maitulong natin para sa pagsagip sa Ilog Pasig. So yun lamang po at maraming salamat. Muli po ito po ang ating mga guests from Rizal Technological University. So maraming salamat po at naway pagpalayan tayo ng ating